Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking membership, baka lang magustuhan nyo. In-offer kong perks. How to join? Pakiclick lang yung join button dito sa YouTube. Anyways, wala tayong subject dito kasi dalawa yung tao. So, pag dalawa yung tao, edi energy sila lahat. So, dahil energy sila lahat, hindi natin masabi kung makikilala nyo ba itong sasabihin ko dito. Yung taong sasabihin ko. O ikukwento kung kayo ba to person nyo o kakilala. Tingnan natin. May ilalabas pa naman siguro dito sa clarifier cards. Who knows? Baka dun sa clarifier cards lumabas yung bida natin. So, clarify natin tong the lovers. The lovers, 10 of swords agad, oh. Pero, tingnan natin. Oh, Empress na tayo. Kaya lang, dalawang tao, di wala pa rin, bida. Kasi sasabihin ko sana, baka hiwalay na sila. Kaya lang, lovers kasi Kung nauna, kung ito ay nandito, 10 of swords, hiwalay na sila. Pero lovers yung pinaklarify natin. So, anong meron dito? So, may someone na sabihin ko sana abused kasi tingnan niyo po sa binato. May na nga siya, peklat na nagsugat-sugat na yung katawan niya, puro dugo. Ayun ewan ko kung kita. Diba may mga injury na siya ayun, dugo dito rin. Ito so more like victim siya, diba? Magmukha na siyang victim dito. Kasi, sabi ko nga kanina, mukhang in-abuse yung tao dito. Victim ng love. Oh my God. Kasi, laban abundance na tong Empress natin Ano yung victim ng love? Sky Tomb. Ano yan Knight of Swords. Victim. Anong klaseng victim to? Ng manipulation, gaslighting. Yun, at least hindi naman siya physical attack, more like mental attack sa love din to, di ba, the lovers. So, ganun So, ang dating sa akin,
may psychological o emotional abuse na nangyayari dito sa reading natin. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Na para pang kasi victim yung tao dito ng manipulation, diba, gaslighting. Inisip ko kung narcissist ba yung tao dito. Sa bagay, hindi naman lahat ng psychological problem ay narcissist agad, diba, may iba pang klaseng mental problem. Pero ang sure sa kwento na to, may psychological abuse na nangyayari, na para bang lumiliit yung tingin ng tao, ng bida natin sa sarili niya, na para bang kahit siya mismo hindi na siya nagtitiwala sa sarili niya, nawala na siya ng self-confidence. Ano ba yan? Ganito yung tinopik natin. Parang umasa na siya dun, naging dependent ba sa partner niya. So again, whether nangyari na to o mangyayari pa lang, kung di man para sa inyo, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala. Idol, na baka sila yung tamaan itong rating. Ano tong Earth Tome o Knight of Pentacles, Two of Swords. So, Two of Swords, Ace pala to. Ace of Pentacles, Nine of Cups. Knight of Pentacles. Clarify ng Two of Swords, Ace of Pentacles at Nine of Swords. Cups pala to. So, ano to? Well, ang dating sa akin, may someone na tahimik. Ano yun? May someone na tahimik, hindi siya makapag-desisyon. So, tungkol sa yung desisyon na gusto sana niyang mangyari ay all about safety or sabihin natin may gusto siyang ma-manifest o mapanalunan. Kasi katabi niya itong Nine of Cups. More like may wish yung tao dito. Siguro, ang wish niya ay ma-overcome itong ganitong klaseng sitwasyon. Kaya lang
At the same time, hindi rin niya magawa. Kasi nandito tong Two of Swords. So, may gusto siyang desisyonan, planuhin, i-take action. Kaya lang nahirapan nga siya. Nahirapan siyang gawin ito. Punta siya sa period na na-confuse siya, na-stuck. Ano ba to? Parang gusto siyang i-overcome Wish na i-overcome kasi ito. Pwede rin kasi itong opportunity, manifestation, winning of something, o safety, abundance. Maraming meaning Ano kaya yun? Since medyo medyo hindi clear, di ba? Dito tayo sa mas clear na deck. Kasi ito maganda tong pang-describe ng sitwasyon. Ito naman magaling to sa details. Yung details na hindi nasabi dito sa tarot, kayang sabihin itong Lenormand. Kasi siya literal na details. Kaya minsan ang hirap din mag-interpret base sa details. So, tingnan natin mabubuo ko sa isip ko. Ano yung gusto niyang mangyari dito sa dalawang to? Manifestation, wish na gustong mangyari. Kaya lang, at the same time, hindi niya magawa. Hindi niya magawa ng paraan, ma-effortan. Ano yun? Woman o babae? Oh, sight. Oh. So, ganito. Ang gusto kasing mangyari ng babae, kumawala na ba? Maghiwalay na sila. Gusto niyang i-remove ang sarili niya dun sa lalaki. Kasi lagi silang di magkasundo. Lagi silang nag-aaway. So, yun pala yun. Parang nagtatalong isip niya pala. So, sa madaling salita, ano yung pinagtatalunan ng isip niya ay all about paghihiwalay. Gusto niya na makipaghiwalay. At the same time, ayaw niya. So, hindi niya tuloy alam kung anong gagawin niya. Siyempre, kasi mahal din naman niya, di ba? So, ang dating. Although, ina-abuse siya dito pero again, psychological lang naman. Hindi siya physical. Diyan na kasi papasok yung criticism, yung nilalait siya. Basta nasisira yung utak niya ba? Yung way ng perception niya. Kaya nga sabi ko sa kanina, parang narcissist yung tao. Yung partner niya narcissist. So, ang victim natin ay babae. Kaya lang nga, maraming mental problem na parang magkakatulad sila ng ginagawa. Kaya hindi ko masabi kung narcissist, pero ang malaki ang posibilidad. Mukhang may mental problem yung partner niya na para bang lahat ng galit niya sa sarili pinapasa niya dito sa dito sa babae. Parang siya naging womanizer. O pwede rin womanizer or mas detalyado kung
abuser o hater. Woman hater, woman abuser. Pero again, mentally lang. Sabagay, alam ko nga ang narcissist hindi naman sila ano eh. Ang pagkakalam ko pero syempre hindi naman reliable yung knowledge ko. Pero ang pagkakalam ko, hindi sila nananakit physically. Iba na kasi yun. Ibang mental problem. Siguro sadist na yun. Nananakit or depende. Diba papasok na dyan yung sociopath, psychopath, or may iba pang mental problem. Pero dito mukha siyang narcissist eh. Kasi nga di siya violent physically. Lang siya, violent verbally. Okay? Di mo kahit dito nag-away sila. Pero sabagay pwede rin nga itong physical abuse. Pero base sa tinakbo ng reading natin, more like away lang to. Arguments, disagreement, quarreling, fighting, yung whip natin, or repetition, paulit na nangyari. Sabihin natin paulit na pagsisinungaling, dun siya papasok. Actually pwede rin aggressiveness, yan. Pero dyan nga rin papasok yung abuse. Pero sa tinopik natin, more like verbal abuse doon. O sabihin natin may addiction siguro yung partner. Kaya kung wala mang narcissism na mental problem, baka addiction. Sabagay kung addiction, kasi ang alam ko pag may ganyan addiction. Again, ulitin ko yung knowledge ko hindi reliable, pero base sa pagkakalam ko, pag nag-a-addict yung tao, sabagay, depende nga kung anong klaseng addiction. Pero kung substance abuse, nagiging violent sila. Pero wala namang physical eh. So, mag-stick ako dun sa narcissism. Parang ganun mala ganun. Wala narcissist yung partner dito. At victim natin may babae. Ngayon gusto niya ng makipag-iwalay. At the same time, parang ayaw niya rin. Kasi mahal niya, hindi niya maiwan. Anyways. Grabe, 18 minutes na tayo. Dito pa lang tayo sa Diyos ko po. Earth tone. Ayan, hulog. Knight of Pentacles. Ayan itong 8 of Fire natin. 8 of Wands. Kung magtatagal ako sa part na to dahil dito pa lang tayo sa 8, wala pa tayo dito. So, meron dito sa 8 of 8 of Wands na clarify ng 4 of Wands, 2 of Swords. Teka. Ito rin yung 2 of Swords kanina. Naibalik ko yata dito. Oo nga, nabalik ko dito umulit tuloy.
Teka. Ano nga ba yung kanina? Sumakit ang ulo ko. Ang kaya nagmamadali namin. Naiihi kasi ako. Kaya lang, rumble na siya. Nakalimutan ko na rin yung card kanina. Ito na. Ace of Earth. Ay, isa. Hindi ko matandaan. Ay, yung yung abuse na. Parang in-abuse yung pusa. Sabi ko, parang abuse yung pusa. Ten of Swords. Diba? Punta yun. So, commercial muna tayo. Wait lang. Kasi, tama ba? Ten of Swords. Yun, kanina. Ito pala yun eh. Alam ko ito. Ito to, no? Oo nga. Yan yung ulit. Diyos ko, kaya pa. Sumakit ang ulo ko. Sabi ko, nalilito siya. Ito ka ako, nalilito siya. Tapos clarify natin to, diba? Itong dalawa. So, ano tong 8 of Wands natin? So, 8 of Wands. 4 of Wands. Hangman at Fire Kitten. Fire Kitten natin. Hangman to. Page of Wands. 8 of Wands. So, ano to? Tingin ko, di ba may indecision dito sa 2 of Swords natin. Well, after ng indecision, magkakaroon na ng progress ba o movement. Dito sa 8 of Wands natin. Kasi ang dating sa akin, ano yung movement dito? More like kakaroon na ng energy yung babae. Kasi nahang siya dito di ba? Hangman to Nahang siya, na trapped or nagmuni-muni, nabalot ng illusion yung mind niya, hindi siya makapag-isip ng tama. So, ang dating sa akin, hahanapin niya yung happiness niya. So, from this na parang martyr siya, di ba? Parang martyr siya or hindi niya alam ang gagawin niya, masyado siyang mabait. So, ang action na gagawin niya ay umalis sa ganitong sitwasyon na parang natengga siya. Natengga siya sa sitwasyon na toxic ba. Or pwedeng sabihin natin release na to. Ang movement ay sabihin natin hanapin ng happiness sa pamamagitan ng pag-release ng sarili sa toxic situation.
ayun, kumbaga ito na yung energy of freedom mula dito sa confusion, entrapment, or sa sitwasyon na hindi siya makapag-desisyon. So yun lang naman yun yung desisyon na hindi niya magawa ay hiwalayan na ba yung partner o hindi pa. More like hiwalayan niya na yan, kasi release na to release, freedom, happiness. I-choose niya yung sarili niyang happiness. Kaya lang pause muna tayo at naiihina nga ako. So mag-continue na tayo. Hirap mag-isip pag naiihina, Diyos ko. Anyways, King of Pentacles na, no? So itong King of Pentacles natin. So King of Pentacles, in-clarify ng Emperor. Sky Kitten ay ano ba to? Page of Swords at Knight of Wands. Ito. So ano yan? So, kasi ang dating sa akin dito sa King of Pentacles natin, yung babae, di ba kanina wala siyang self-control, self-confidence, self-esteem, self-discipline. Nawala yun dito sa naging sitwasyon natin, kasi nga naging victim siya, na-traumatize siya, di ba? Dahil dyan, ang future outcome natin ay ibabalik niya sa sarili niya yung nawalang yon. Self-discipline, sinabi ko, self-control, yung self-confidence, basta tungkol sa self. Ayan. Assertiveness, ayun. Walang assertiveness. Dahil nga makikipaghiwalay na siya, di ba? Aaralin niya yung sarili niya na maging matapang at hindi agad-agad madaling maging victim ulit. Ganun. So sa madaling salita, tatasan niya yung standard niya dito sa Emperor, or siguro ang hahanapin niya sa susunod na new love interest ay mala Emperor, in a way na kasi ano na siya all suit king, lahat na ng king ba, suit ng king. So ang hahanapin niya sa susunod ay someone na
Kaya lang, parang ganun din siya, in control din. Controlling din to. Yung partner niya kasi sobrang controlling. May leadership. Ayun na lang. May leadership qualities. In a way na kaya ng babae na isuko ang sarili niya ulit. Pero this time sa tamang tao na. Pero sa ngayon, since nagkaroon nga siya ng trauma, more like hindi mo na siya magiging in a relationship ulit. Kasi aralin niya muna yung sarili niya para hindi siya ulit mabiktima ng nangyari sa kanya. Pero kung magmamahal siya ulit, tingin ko ito yung hanapin niya. Ito yung quality o qualities ng taong gusto niyang makasama na habang buhay. Yung mala emperor na may good leadership, yung sure ka na maasahan mo na hindi ka sasaktan, yung nasa tamang pag-iisip ba. Ayun dating sa akin. Ngayon sa Page of Swords, ito kasi potential outcome na tayo eh. Ang dating sa akin, ito try niyang gamutin yung sarili niyang pag-iisip. Si restless mind to eh. Ito naman ay discipline. So, tingin ko ito try niyang magpa-therapy, o kung walang pera ay i-heal ang kanyang mentality. Ito Fire Tom. Ano nga ba yan? Knight of Wands. Kumbaga sa panahon ngayon, after niya makipaghiwalay, ang drive niya ay hanapin tong abundance. So again, sabi ko nga kanina, hindi mo na siya papasok sa relasyon unless mahiling niya totally yung sarili niya. Saka tatasan niya kasi yung standards niya nung bida natin, yung babae. Pero sa ngayon, since kakahiwalay pa lang nga, ang main focus niya or drive ay abundance. Makuha tong abundance or magkapera. Career na lang. Career in general. Yun ang drive niya dito. Ayun na yung potential outcome natin. Since love reading to, lalagay tayo ng clue. Ito yung possible person o partner ng bida natin sa kwentong to. Siyempre yung bida ay Gemini. So ito yung possible zodiac sign ng partner o person ng Gemini. Capricorn. Oh, Capricorn, no. Ano to? Scorpio. Oh, mga controlling na tao. Eto, hindi ko alam kung paano. Ito, kasi ano eh. Libra. Ready na ako side comment, basta nakahaba pa kasi. Yan na yun. Ito yung possible partner o person ng Gemini sa reading na to. Capricorn, Scorpio, Libra,
Kung di man para sa inyo itong reading, edi baka para sa kakilala nyo. Malapit sa inyo o idol. Capricorn ulit, no? Oh, Scorpio ulit. Scorpio. Parang ulit lang. Eto na iba, Taurus. Ayun, yung clue nating isa, ito. So, same instruction lang din dito sa isa pa nating clue. Hindi man para sa inyo tong clue, di baka para sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo i-fit sa sitwasyon nyo. So, may someone na maskulado. Ito, average build. So, hindi mataba, hindi payat, sakto lang. So, kung di siya maskulado, sakto lang yung pangangatawan. So, may someone na ganyan sa reading. Wala namang third party diba? Kaya lang abusive naman yung partner. Ito, fun colored hair. May someone na napapakulay ng buhok. Ito, baby face. So, yan yung mga clue natin. May someone na baby face. Ang bandang huli. Anyways, mag-end na ako dito. Kasi masyado na mahaba yung reading natin. Marami pa sana akong ilalabas na deck. Kaya lang, naubos na nga panahon natin. Sa tarot pa lang. Pero at least, siya, tuloy-tuloy yung kwento kaysa yung usual na ginagawa ko, putol-putol. Depende kasi sa sa intuition ko, kung saan ako dalhin ng intuition. Minsan mabilis yung reading. Minsan ganito, mahaba. Pero madalas maikli lang. Kaya nga meron akong extra card. Pero ngayon napahaba nga Naging detalyado. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.